Okay, in this activity po, so we are going to configure the IPv4 and the IPv6 static and default routes. Okay? So let's read po yung ating instructions. So this is the addressing table. Okay, so configure IPv6 static and default floating static default routes. IPv4 static and floating static default routes. Host routes. Yan. So ito po yung mga gagawin natin, no? So part 1. Okay? Step 1, configure the IPv4 static default route. Okay? So nasan ba 'yon? So sabi diyan, on edge router, so ito po yung edge router, no? Edge router, configure a directly connected IPv4 default static route. The primary default route should be through router or yung ISP1 natin. So yun yung pinakauna natin daw. So yung ISP1, so dito. So ibig sabihin, yung packet mula dito, papunta dito, dadaan siya dito. Dito siya dadaan. Okay? So paano po yun? Paano gagawin natin dyan? Kapag sinabi niyang default static route, so default yan. Okay? So ang gagawin natin, padadaanin natin siya dito. Okay? So ano ba tong interface na to? So let's see what interface is this one. So this is S000. Okay? Ibig sabihin, lalabas siya dito. Okay? Palalabasin natin dyan. So ang gagawin natin dyan is yan. Configure terminal. Okay? Tatype lang natin is IP route. Okay? 0.0.0.0 kasi sabi dyan, default. Okay? Default static route. Default siya, default route siya, pero static kasi sasabihin natin saan ba yung address or saan ba yung exit interface ang tinatawag natin. Exit, saan siya lalabas? Lalabas siya kay S0, 0, 0. Okay? Lalabas siya dyan. Okay? So, ayan. Default route without gateway, sabi niya. So, okay lang yan, no? Next. On edge router ulit, configure directly connected IPv4 floating static route naman. Okay? Floating static route. Okay? So, this route should be through the ISP2. Ibig sabihin, magra-route ulit tayo. So, dito naman tayo dadaan sa ilalim. Okay? With the administrative distance of 5. Yan. So, 5 yung administrative distance. So, therefore, gagawin natin IP route 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Okay? Saan siya lalabas? S0, 0, 1 with administrative distance of 5. Okay? So, ayan po siya, no? Directly connected daw. So, floating static route kasi meron siyang administrative distance. Okay. Next. Configure IPv6 static and floating static default routes. So, on edge router ulit, configure natin yung next hop. Okay? Static default route. Ibig sabihin po ng next hop is ano ba yung next address? Hindi po exit interface ngayon. Ang exit interface is kung saan lalabas. Kanina, ito yung nilalagay natin. Okay? Exit interface. Now, ngayon, ang target natin is the next hop address. Ibig sabihin, kung ano pong IP address nito. Okay? S00. Ano ba yung IP address ng S00 ni ISP1? Ayan. So, it is 10.10.10.1. Okay, yun po yung kanyang IP address. IPv6 naman, 2001 DB8A1::1. Okay, yun po yung kanyang IP address. Okay, S00. So, therefore, yun po ang gagamitin natin. Okay?
So, sabi niya, IPv6 route. Kasi IPv6 yung gagawin natin. So, wala tayong ilalagay. Kasi nga, default. Tapos, next hop address is 2001 DB8 colon A colon 1 colon 1. Okay? So, yan po yung IP address niya. Okay? Ni S000 ni ISP1. Okay? So, yan lang po yan, no? Next, step 2. Configure IPv6 floating static default route naman. Okay? So, dadaan naman tayo dito. Since dito tayo dadaan, tingnan natin yung kanyang IP address po ng S001 ng ISP2. So, it is 2001 DB8 A21. Okay? So, yun po yung ilalagay natin. So, ito. IPv6 route. So, default, colon, 0. 2001, DB8, A, 2, 1. Tapos, administrative distance of 5. Okay? So, yun po yan, no? Next, configure the IPv4 static and floating static routes to the internal LANs. Okay? So, configure IPv4 static routes to the internal LANs. So, on ISP1, so si ISP1, ito po, si ISP1, configure a next hop IPv4 static route to LAN 1. Nasaan ba si LAN 1? Ito. Ito po si LAN 1, no? LAN 1, LAN 2. Okay? So, next hop, ibig sabihin, padadaanan natin siya kay edge router. Titingnan ngayon natin tong IP address po nung S00 ni router. Okay? So, that is 10.10.10.2. Okay? Nakita nyo, 10.10.10.2. So, kung hindi nyo po makita yan, pwede nyo puntahan dito yan. So, ayan. So, ayan po yung kanilang mga IP address. So, yung edge router S00, ito po siya, oh. 10.10.10.2. Okay, yan po yung papasukan natin. Next hop address natin yan, no? Sino tayo? Yan. Ligo tayo. Yan, dito. Okay. Sabi niya, so, local area. So, yung LAN 1. Alin ba yung LAN 1 natin? Ito po yung LAN 1. So, our LAN 1 is 192.168.0.16. So, ibig sabihin, ito yung target natin. Okay? Saan tayo dadaan? So, dadaan tayo doon. Ganun po yung next hop address. So, sasabihin natin saan yung target. Tapos, next hop address. Okay? So, ENA, 1FT. Ano yung target natin? IP route. So, 192. Yung target natin is 192.168.10.16. Okay? Ano yung subnet mask niya? /28. Okay? So, /28 siya. Mapapansin ninyo. Oh. So, it is /28. So, ibig sabihin, it is 255.255.255.240 or 240. Saan siya dadaan? Kay 10.10.10.2. Okay? So, ganun po yung pag-configure nun. And then, next one naman, papunta naman sa LAN 2. Edge router pa rin ang dadaanan niya. Okay? So, since edge router pa rin ang dadaanan niya, same yung next hop address natin. Okay? Kasi dito tayo, papunta doon. Okay? Iba lang yung target. So, ang target natin ngayon, IP route is 192.168.11.32 255.255.255. What? /27. Kapag /27 siya, it is 224. Okay? So, ang address natin, next up address is 10.10.10.2. Okay? So, ayan. So, ayan na tayo dito. Next, on ISP ulit,
configure a directly connected floating static route to LAN 1 through ISP2 naman. Okay, dito naman tayo dadaan kay ISP2. Okay? So, kay ISP2, tapos with an administrative distance of 5. Okay? So, ngayon, since dito tayo kay ISP2, saan tayo dadaan? Siyempre, dadaan tayo dito sa, or saan tayo mag-exit? So, dito tayo sa G00. Okay, exit interface tayo ngayon. Okay, hindi po dito, no? So, dito po tayo kasi manggagaling dito yung ano natin, dito natin kay ISP1, pupunta yan dito, okay? Pero dadaan siya, mag-exit siya dito. So, dito natin siya pa-exitan. So, ang gagawin natin doon, IP route 192.168.10.16. Ito po yung LAN 1. 255.255.255.240. LAN 1 yan. Tapos exit interface G00 with a administrative distance of 5. Okay? So next, on ISP ulit, directly connected. So to LAN 2 naman, so same. Okay, mag-iiba lang yung target natin. So same command, different target. Okay, same lang yan. Same command, different target. So therefore, palitan lang natin yung target natin. So 11, 32, tapos 224. Okay? So ayan. So okay na tayo dyan. Next, configure na ngayon natin yung IPv6 static route. So configure IPv6 static routes. So on ISP1, next hop, IPv6 static route. No, so next hop. Pag gusto yan ng next hop, IP address po. Kung saan po siya papasok na IP address. Yun yung next hop. So papunta daw kay edge router. So therefore, ang gagawin is titingnan natin mula dito, papunta dito. Titingnan natin po yung IP address nito. IPv6 S00. Ang IPv6 niyan ng S00 is 2001 DB8 A:1:2. Okay, yun po yung magiging target natin. Or magiging target natin na next hop address. But our target network, okay, our target network is ito po. Yung ating 2001 DB8 110/64. Okay, pero dun lang tayo dadaan. So, ang gagawin mo lang dyan is IPv6 route 2001 DB8 110:/64. Saan siya dadaan? Dadaan siya kay 2001 DB8 A:1:2. Okay? So, ganun siya. Next. So, ito naman. So, same. Same yung dadaanan niya, pero iba lang yung target. So, LAN 2 naman. So, yung LAN 2, DB8 111. Okay? DB8 111 lang yung, ang difference lang niyan is DB8. Ito. Ito lang yung difference niya. Okay? Pero same siya ng dadaanan. Okay. So, next. Next hop address ulit. Floating static route to LAN 1 through ISP2 naman. Ibig sabihin, mula dito, dadaan siya dito sa ISP2, papunta dito sa ating mga network. Okay? So, and then meron sinabi dyan, administrative distance of 5. Okay. Titingnan natin, since dito siya dadaan, okay, dito siya dadaan, tingnan po natin, ano po yung, kaya ang magiging, ano natin, next hop address. Okay? So, our next hop address, ano, tingin nyo. So, our next hop address will be this one. Okay, yung G00 natin dito. Ito po yung next hop address natin. Kasi, hindi naman pwedeng direct tayo dito eh. Next hop address natin. Ito, hindi pwede yun. Kaya nga next hop. Okay, yung susunod na papasukan. Okay?
So, ibig sabihin, sir, may switch dyan. Hindi naman po. Kumbaga, bridge lang yan eh. Okay, so, ang mangyayari, papasok siya dito sa router na to. So, therefore, kung ano po yung IP address nito ng G00, okay, yun po yung lalagay natin. Okay, ang IP address po ng G00 will be DB8FF2. So, yun po yung ilalagay natin target na next address. Okay, pero ang target network natin ito, tsaka ito. Okay? So, gawin na natin. So, IP V6 route. So, 2001 DB8 colon 1 colon 10 colon slash 64. Target, ang next hop natin is 2001 colon DB8 colon F colon F colon 2. Administrative distance of 5. Okay? So next, parehas lang yan. So ang difference lang is itong 10. Parehas lang naman ng dadaanan eh. Iba lang yung target network natin. Okay? So ayan. So tingnan natin. Okay na dito. So dito na tayo niyan. Configure host routes. Okay? So on edge router, configure daw natin yung IPv4 directly connected host route to the customer service. Okay? Nasaan yung customer service? Ito po, si customer service. Na? Si customer service natin. Configure daw natin. So, mula dito kay edge router, configure po natin yung para po kay edge service. So, ibig sabihin yan, ang target natin is ito, 198.0.0.10. Okay? Tapos, wala po siyang, wala siyang subnet mask. Wala siyang given na subnet mask. Okay? Wala siyang prefix. Okay? And then, ang natin, saan tayo lalabas? Okay? Doon lang yung gagawin natin. So, saan natin palalabasin yan? Nasaan na tayo? Edge router. Okay? So, edge router nung igagawin natin. So, gagawin natin dyan. Ayan na, ConFT. So, on edge router, IPv4. So, ibig sabihin, IP route 198.0.0.10 255.255.255.255. Saan siya lalabas? Kay serial 000. Okay? So, and then, next, administrative distance of 5. So, ibig sabihin, ito naman, 001. Okay? So, yun lang yan. So, same lang siya. Same command kasi same target. Okay? Ang difference lang is 001 tapos administrative distance of 5. Okay? And then, configure IPv6 host routes. Okay? So, yung IPv6 host routes natin is, ito po yung target natin, no? F10. Okay? So, and then, ang IP address po natin na target is ito. Okay? This one. Ito po yung IP address natin, tsaka ito. IP address, next hop address natin. So, yan po yung mga pupuntahan natin. Okay? So, IPv6 address or IPv6 route rather. Okay? So 2001 DB8
F, F, colon, 10/128. Tapos, ang target natin is 2001, DB8, A1, colon, 1. Okay? And then, meron tayo dyan. May administrative distance daw na 5. Ang gagawin natin will be IPv6 route 2001, DB8, F, F, 10, 128, S0, 0, 1, 5. Okay? So, ayan.